Hello, kamusta? At welcome ulit sa aking channel. Naranasan mo na ba yung kakaibang katahimikan kaagad pagkatapos ng breakup? Yung katahimikan na hindi naman talaga tahimik, parang may humihiyak sa loob mo, pero hindi mo marinig ng buo. Parang tumigil ang mundo, pero ang isip mo tumatakbo ng mabilis, paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Mawawala ba ang halaga ko kung hindi ako magparamdam? Hindi natin madalas inaamin. Pero karamihan sa atin umaasa sa isang bagay na kapag tumahimik tayo, kapag hindi tayo nag-message, kapag hindi tayo humabol, mararamdaman nila ang pagkawala natin. Iniisip natin na ang no contact ay parang kidlat na tatama sa ego nila, na mababasag sila, na magigising sila, na matatakot sila sa katahimikan mo. Pero kung uupo ka sandali, kung haharap ka sa katotohanang hindi madaling tanggapin, mapapansin mong may mas malalim na nangyayari. Sa sinaunang karunungan, may isang itinuturo tungkol sa mga bagay na wala sa kontrol natin. At dito, pumapasok ang unang aral na kailangang yakapin. Hindi laging nasasaktan ang taong iniwan mo ng katahimikan. Ikaw ang unang nababasag. Dahil ang nawawala una ay hindi sila, kundi ang illusion mo tungkol sa kanila. Ang idealized version. Ang fantasy na pinanghawakan mo ng mahigpit. Ang kwentong ikaw mismo ang nagsulat, hindi sila. At doon nanggagaling ang kirot. Hindi dahil nawala ang tao, kundi dahil namatay ang kwento. Pero dito nagsisimula ang tunay na pag-angat. Dahil ang katahimikan, kapag ginamit ng tama, ay hindi paraan para balikan sila ng karma. Hindi ito laro. Hindi ito parusa. Hindi ito hihip ng ego. Ang tunay na katahimikan ay isang uri ng disiplina na kakaunti lamang ang kayang yakapin. Sa pananaw ng mga sinaunang palaisip, lagi nilang inuulit ang parehong mensahe. You do not control others. You only control yourself. At totoo, sino pa ba ang mas wala sa kontrol natin kundi ang taong umalis? Ang taong hindi lumingon. Ang taong binitawan tayo. Hindi dahil tayo ay kulang, kundi dahil iyon ang desisyong pinili nilang panindigan. Marami ang naniniwala na ang no contact ay parang pagsasara ng pinto na maririnig nila mula sa kabilang banda, na may malakas na tunog, may dagundong. Pero ang masakit na katotohanan, madalas, bago pa man sila umalis, matagal ka na nilang iniwan sa isip nila. Matagal na silang naghanda. Matagal na silang lumayo nang hindi mo namamalayan. Kaya nung tumahimik ka, wala. Walang naalog, walang nabasag, walang natakot. Ikaw ang nanginig, ikaw ang natulala, ikaw ang lumiit ang mundo. Pero sa parehong sandali, doon din nagsisimula ang pagputok ng bagong lakas. Sapagkat habang nagpapatuloy ka sa katahimikan, habang hindi ka nag-check ng profiles nila, habang hindi mo tinatanong ang mga kaibigan, habang hindi mo tinatapik ang nakaraan para lang magparamdam, unti-unti mong pinuputol ang lubid na nakakabit sa leeg mo. Hindi ito paghihigante, ito ay paghilom. At dito pumapasok ang isang uri ng tao na madalas nating nakakasama sa buhay, ang emotional manipulator. Hindi ito laging ex, minsan kaibigan, minsan office mate, minsan magulang, minsan partner. Sila ang gumagamit ng silent treatment para kontrolin ka. Hindi para maghilom, kundi para pasukuan ka. Para hanapin mo sila. Para habulin mo ang validation nila. Para ikaw ang maunang malito, hindi sila. Isipin mo, nasa bahay ka, hindi sila nagre-reply. Hindi sila nagsasalita, hindi sila lumalapit. At ang buong katawan mo kumakabog, naghihintay sa anumang senyales. Iyan ang larong gusto nila. Gusto nilang sila ang may hawak sa emosyon mo. Sila ang magdidikta kung kailan ka liligaya o masasaktan. Pero ang katahimikan mo ngayon ay iba. Hindi ito gawa para pasakitan sila. Hindi ito para isipin nilang mali sila. Hindi ito para habulin ka nila. Ang katahimikan mo ngayon ay tanda na ayaw mo na sa laro. Tanda na pinipili mo ang sarili mo. Tanda na hindi mo hahayaang maging alipin ng emosyon ng kahit sino. At sa ganitong uri ng katahimikan, sa dignidad na hindi sumisigaw pero solidong nakatayo,
Doon sila nagsisimulang mabahala. Hindi dahil mahal ka nila, hindi dahil nagigising sila bigla, kundi dahil nawawalan sila ng kontrol sa'yo. At kapag nawalan sila ng kontrol, doon papasok ang isa sa pinakamalalakas na prinsipyo, the mirror effect. Hindi mo sila pinapagalitan, hindi mo sila inaaway, pero ang katahimikan mo ay nagiging salamin. Pinapakita nito sa kanila ang sarili nilang ginawa. Pinaparamdam nito ang bigat ng sarili nilang desisyon. At gaya ng sabi ni Seneca, he who has control over himself cannot be controlled by others. Ito ang punto kung saan nagsisimula ang tunay na pag-angat. Hindi sa paghihiganti, hindi sa paghabol, hindi sa pagpapakita na kaya mo silang talunin, kundi sa mas simpleng katotohanan na kaya mong piliin ang sarili mo nang hindi mo kailangan ng kanilang pag-approve. At habang binubuksan natin ang mas malalim pang bahagi ng paglalakbay na ito, haharapin natin ang ilusyon, ang attachment, at ang pagpapalaya sa sarili mula sa emosyonal na pagkakakulong. At habang lumalayo ka, mararamdaman mo ang kakaibang katahimikan. Hindi ito yung katahimikang nakakatakot, ito yung katahimikang nagpapaalala sa iyo na may kapangyarihang hindi nila kayang kontrolin. Kasi sa totoo lang, hindi naman sila natatakot na mawala ka. Natatakot sila sa ideyang hindi mo na sila kailangan. At doon ka nagiging malakas. Sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike him who performed the injury. At sa kontekstong ito, ang pinakamagandang paghihiganti ay yung hindi ka nagiging katulad nila, hindi ka naging manipulative, hindi ka naghabol, hindi ka bumaba sa antas ng kung paano ka nila sinaktan. Ang pinili mo ay katahimikan. Isang uri ng katahimikang kayang magwasak ng ego kahit wala kang sinasabi. At dito na pumapasok ang unang transformation. Kapag nandoon ka na sa no contact, unti-unti mong nararamdaman ang bigat na nawala. Hindi bigat ng pagmamahal, kundi bigat ng kontrol. Yung bigat ng palaging may iniintindi. Yung bigat ng palaging natatakot magkamali. Yung bigat ng palaging nag-a-adjust para lang hindi ka iwan. At pag wala na sila sa araw-araw mong isip, napapansin mong lumalawak ulit ang mundo mo. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi mo sila namimiss. Hindi ganun kadali. Meron pa ring mga oras na bigla mo silang maiisip. Yung tawanan nyo, yung moments nyo, yung gabi na feeling mo kayo ang laban sa mundo. Pero dapat mong tandaan, iniisip mo yung magandang bersyon nila. Hindi yung totoong taong nanakit sa'yo. The illusion, ika nga ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. At madalas, yung echo sa utak mo ay hindi sila, kundi ang idealized version na binuo ng puso mo. Ang no contact, unti-unti nitong binabasag ang ilusyon na yon. Pinapakita nito ang totoo, hindi ka nila pinili, pero may pagkakataon kang piliin ang sarili mo. At kapag nagsisimula ng ma-deconstruct yung illusion, lumalabas yung isa pang mahirap harapin. Yung ego nila, na unti-unti nang umiinit. Kasi habang nananatiling tahimik ka, nagiging salamin ka. Lahat ng insecurities nila, hindi mo na hinahawakan. Hindi mo na sila ina-assure, hindi mo na sila kinakalma. At ang nakikita nila ay sarili nilang shadows, hindi ikaw. Ito yung dahilan, bakit minsan silang bumabalik. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil ayaw nilang mawala yung access sa emosyon mo. Pero hindi mo na kailangang sagutin yon. Hindi mo tungkulin na maging emotional refuge ng sino mang hindi marunong humawak sa'yo. At dito magsisimulang mabuo ang bagong bersyon mo. Tahimik, matatag, hindi agad naapektuhan. Pero tandaan, hindi ito pagiging malamig. Ito ay pagiging disiplinado. Sabi nga ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Ang sa pag-withdraw mo, sa pag-no contact mo, dun ka natututo maging master ng sarili mong emosyon. Hindi ka naalipin ng tawag nila, ng message nila, ng presensya nila. Unti-unti ka nang nakakagalaw nang hindi mo sila iniisip. At habang naglalakad ka palayo, may mapapansin kang kakaiba. Yung mga bagay na dati nakaka-trigger sa'yo, ngayon kaya mo nang deadmahin. Yung mga salita nila dati na parang bala, ngayon parang hangin na lang. Yung presensya nila na dati nagpapayanig ng mundo mo, ngayon hindi na ganon kaapektado. Hindi mo ito mapapansin agad.
Pero isang umaga, magigising ka at mapapaisip, bakit parang hindi na masakit? Bakit parang kaya ko nang huminga? Bakit parang hindi ko na kailangan sila para maging buo? At doon mo mararamdaman ang una mong tunay na tagumpay. Hindi sila ang gumaling sa'yo. Ikaw ang gumaling sa sarili mo. At ito ang pinakaayaw nila. Hindi yung pagkawala, hindi yung katahimikan, hindi yung distance. Ang ayaw nila ay yung nagbago ka at wala na silang hawak sa'yo. Kapag tuloy-tuloy na ang no contact at nagsisimula ka ng gumaan, dito nagiging mas interesting ang dynamics. Hindi mo man napapansin, pero habang mas nagiging kalmado at nakapag-focus ka sa sarili, sila naman ay nagsisimulang magkaroon ng tinatawag na mirror effect. Ito ang phenomenon na kahit wala kang ginagawa, napipilitan silang harapin ang sarili nilang ginawa. Kasi nawalan sila ng distraction, nawala yung emotional sponge, nawala yung taong pwede nilang sisihin, tawagan, takbuhan, kontrolin. At ngayon, sila at ang conscience nila ang naiwan sa isang tahimik na kwarto. At ang katahimikan mo? Para yun sa kanila ay napakalakas na tunog. Sobrang lakas, parang kumakalampag sa utak nila. Sabi ni Marcus Aurelius, "Silence is a source of great strength." At sa sitwasyong ito, totoo yan. Kasi hindi mo sila pinapatunayan, hindi mo sila ina-update, hindi mo sila kinaklaro, hindi mo sila binibigyan ng access. Kaya wala silang choice kundi pag-isipan. Bakit hindi na siya nagre-react? Bakit hindi siya humahabol? Ano bang nabago sa kanya? At ang mas mabigat, may iba na ba? Dito sila natataranta. Not because you replace them, but because your growth replaced their influence. Ngayon, tandaan mo, karamihan ng taong nanakit ay hindi natatakot mawalan ng partner. Ang kinatatakutan nila ay mawalan ng kontrol. At yun ang pinakaunang nawawala kapag nag-no contact ka. At habang nangyayari ang mirror effect, ikaw naman ay unti-unting nakakatuklas ng mga bagay tungkol sa sarili mo na hindi mo nakita noon dahil sobrang gulo mo emotionally. Napapansin mong nakakahinga ka na ng mas malalim. Nakakatulog ka ng mas maayos. Hindi mo na chine-check ang phone mo every 5 minutes. Nagsisimula ka ng magkaroon ng goals. Naghahanap ka na ng growth imbes na validation. This is emotional clarity. Isa sa pinakamalakas na sandata ng isang taong lumalapit sa stoic mindset. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." At dito papasok ang sakit ng ego nila. Kasi sa tingin nila nagmumukha kang cold. Parang wala kang pakialam. Parang hindi ka naapektuhan. Pero ang totoo, hindi ka naging manhid. Naging malakas ka lang. Hindi ka naging bato. Naging disiplinado ka lang. You're not cold, you're controlled. At sa unti-unti mong pagiging emotionally untouchable, dito magsisimula ang shift na hindi nila inaasahan. Hindi nila kayang tanggapin na yung tao dating umiiyak, sumusuko, nagmamakaawa, ngayon, kayang ngumiti nang hindi sila ang dahilan. Kaya minsan maririnig mo, ang bilis mo naman naka-move on. Oo nga pala, kaya mo pala mag-isa. Hindi ka ba nasaktan? Pero ang hindi nila alam, mas sakit. Nasaktan ka. Umiiyak ka noon. Pero lahat ng yon, hinarap mo nang hindi sila kinarga. Yun ang ginagawa ng no contact. It forces you to face your shadows. And that changes you. At habang lumalakas ka, lumalabas ang isa pang hindi nila kayang i-handle. Hindi mo na sila kailangan. This is where your silence becomes a weapon, not to hurt them, but to protect you. Habang nagiging stable ka, sila naman ay nagiging unstable. Habang nagiging grounded ka, sila ay nagiging restless. Habang nagiging buo ka, sila ay nagiging insecure. At ito ang hindi maiiwasan. Babalik sila in some form. Alike sa story mo. Isang random high, isang meme na walang kwenta, isang pa-cute na hirit. O minsan, isang guilt trip disguised as concern. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng bumabalik dapat tanggapin. Minsan bumabalik sila hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil hindi nila matanggap na hindi mo na sila sentro ng mundo mo. And when that moment comes, your response, or the lack of it, will show how far you've come. Kapag nasa puntong ito ka na, nakalayo, tahimik, kontrolado, may isang bagay na darating kahit ayaw mo, yung bigat ng alaala.
Hindi na siya galit, hindi na siya sakit. Parang isang malamig na hangin na biglang dumadaan sa dibdib mo habang naglalakad ka. Hindi na masakit, pero may kirot pa rin. At dito papasok ang pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang bahagi ng proseso, forgiveness. Hindi ito yung okay na kami, hindi ito pagbabalik, hindi ito paglimot. Ito yung pag-amin sa sarili na tapos na. At hindi kita kailangang dalhin pa. Sabi ni Seneca, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. At dito mo marirealize, matagal mo na palang kinulong ang sarili mo sa alaala nila, sa trauma, sa expectations, sa pangarap na hindi natupad, sa taong hindi naging totoo sa iyo. Pero habang lumalayo ka, habang tahimik ka, habang tinatanggap mo ang mga nangyari, unti-unti mong nararamdaman ang freedom. Hindi freedom mula sa kanila, kundi freedom mula sa version ng sarili mong naging dependent sa kanila. Forgiveness isn't for them, it's for you. It's so you can finally breathe without thinking of them. It's so you can walk without looking back. It's so you can love again without fear. At ito ang hindi nila kayang kontrolin. Akala nila ang pinakamalaking threat ay yung pagkawala mo. Pero ang tunay na threat, yung mapatawad mo sila. Kasi kapag napatawad mo sila, wala na silang hawak sa'yo. Wala ng guilt, wala ng galit, wala ng attachment, wala ng emotional chain na nakadugtong sa puso mo. You become emotionally untouchable. At dito mo makikita ang pinakamalaking transformation. Bigla kang nagiging ibang tao. Mas kalmado, mas grounded, mas intentional, mas marunong pumili, mas marunong tumanggi. You start moving with a different energy. Hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagsusumamo, hindi ka na naghihintay ng closure, hindi ka na dependent sa validation. Because now you understand the truth. Closure is not something you get. Closure is something you create. At habang nagbabago ka, may isang reality na hindi mo maiiwasan. People will feel your new energy. Exes, friends, even strangers. Lumalabas sa galaw mo, sa boses mo, sa paraan mong maglakad, magsalita, tumingin. You become someone who cannot be manipulated easily. You become someone who cannot be emotionally shaken. You become someone who cannot be guilt-tripped into staying where you no longer belong. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At ito ang ultimate transformation. Kaya mo nang hawakan ang sarili mong emotions. Kaya mo nang pigilan ang impulses mo. Kaya mo nang tanggapin ang hindi sayo. Kaya mo nang i-let go yung mga bagay na hindi ka na pinapahalagahan. This is what makes you powerful. Hindi yung pagiging cold, hindi yung pagiging malayo, hindi yung pagiging untouchable, kundi yung pagiging discipline over emotion, clarity over chaos, self-respect over attachment. At ngayon na nandito ka na, nakalayo, nakabawi, nakabuo, darating ang isang araw na hindi mo na sila sisisihin. Hindi mo na sila aalalahanin. Hindi mo na sila kakausapin sa isip mo. Hindi mo na sila i-imagine na bumabalik. Kasi malaya ka na. At ang freedom na yan, hindi nila maibibigay. Hindi nila pwedeng bawiin. Ikaw lang ang gumawa niyan. Ikaw lang ang nagbigay niyan sa sarili mo. This is the point where you become unshakable. This is where you stop chasing. This is where you stop breaking. This is where you stop letting anyone dictate your worth. And this is where your journey ends, not with revenge, not with bitterness, not with fear, but with a quiet, unbreakable strength. Na kahit sino pa ang dumating sa buhay mo, alam mong kaya mo na itong dalhin nang hindi nauubos ang sarili mo.